Guys, may napanood ako sa TV5. Hindi ko na lang papanood sa inyo, pero kukwento ko na lang. Tawang-tawa ako. Isang magkapit-bahay ang nag-inuman. At yung babae naunang umuwi. At yung isang lalaki naman ay nagpatuloy sa inuman. Etong si lalaki nalasing ng gusto at iba ang naipasok. Ay, hindi na napasok. Iba ang napasukan na pinto. Ewan ko lang kung napanood nyo yun, ha. Tumagtawa ako doon. Oy, kayo, mas sa kakainom nyo, ha. Baka ibang bahay na yung mapasok, no. At ayun na nga, nagkaroon ng Kimberloo. Ang magkapit-bahay at kinaumagahan pa nila nalaman na hindi pala sila mag-asawa. Sabi ko, grabe, baka pa. Kasi isip-isip ko, ako lalalasing din ako ng gusto, no? Pero hindi ko na kaugalian yung magwala, magmaoy. At higit sa lahat, hindi ko kinaugalian na makipag-chuk-chak-chenes sa hindi ko naman bahay. Lalo't hindi mo asawa. Tawang-tawa ko yun lang bumuata sa araw ko ngayon. Samantalang ito na nga, no, pag-usapan natin tong paglustay. Paglustay ng 1.2 trillion ng Marcos lumabas na. Naku po. Grabe, ang laki ng pera natin sa Pilipinas, no? Pero ang daming gutom, hayop na yan. No, ang daming gutom. At eto, no, matapos idiin sa Senado, Korte binasura ang kaso ng AJK laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At eto, lantarang pagnanakaw sa bayan ni at PNP. Sana nga totoo to. Nagbabala na kay Marcos Jr. May kalalagyan ka. Grabe yun. At eto, pinakamalupit dito yung mga salitaan ni tawag dito ni Ted Filon. Mapatungkol ho dito sa tawag dito sa lantarang kakupalan ng administrasyon, no? Oo, at ito yung mga papanoorin natin ngayon na syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Oy, shoutout nga pala doon sa mga inaanak ko dyan, sa mga hindi ko nabigyan ng pamasko, mamasko kayo sa mga ninong ko. Kasi may mga halos lahat naman ng mga ninong ko wala naman binigay sa akin pamasko nung bata ko niyan. Isa lang, si Ninong Junior siguro. Doon kayo mamasko sa mga ninong ko, ha. Si Raul, doon itinuro sa mga ninong. Samantalang ito, panoorin natin itong mainit. Ito, pasensya na kayo, medyo maliit, pero lakihan natin yan. Mainit na pahayag ni Ted Filon. Papatungkol dito sa lantarang pagnanakaw, no? So, paano ba ito i-zoom? May susumba natin na hindi natin may susum eh. COA report. Wala nga yan, panoorin natin to. Maganda natin pag-usapan to. So, play. Bakit po wala ho nagbabanggit sa laman ng COA report na pinag-usapan namin mismo ni Ma'am Heidi Mendoza, ni Shelo Magno, ni Ma'am Pedito, na ito ay hindi nagsisinungaling. Ito po ay ebidensya na hango sa mga pag-aaral. At dito po, klaro na wala pong surplus fund ang PhilHealth. Anong pinagsasabi nyo, Mr. Ledesma, na hindi na kayo maniningil ng premium contribution? Anong sinasabi nyo na magdadagdag kayo ng benepisyo? Anong sinasabi nyo na okay lang magbigay ka ng 89.9 billion sa National Treasury kasi sobra-sobra ang pera ninyo? Ano yun? Pinaahasan nyo po kami. Si Ma'am Pe sinasabi, paano pang nag-collapse ito? Kayo ba mananagot sa aming lahat, Mr. Ledesma, sa lahat ng board members dyan? The statement yesterday, year-end message namin, ang mga empleyado, ito maintindihan mo rin, very demoralized na, Sir Ted. Kasi kami yung humaharap, kaming nasa harapan, kaming nasa front line, no? Kami ang
humaharap sa galit ng taong bayan. Kami ang nagpapaliwanag sa kanila. Kami ang sumasangga ng mga batikos ng iba't ibang sektor. Kaya marami kaming tanong eh. May pera ba talaga? Sobra-sobra ba talaga ang pera? Bakit laging sinasabi? Bakit hindi sasabihin ang totoo? Kaya tayo walang subsidy. Kasi laging sinasabi, may pera, maraming pera. O kaya nga, Maraming pera, kung kurakot naman yung namumuno, wala din. Ako ng teteng. ngayon, sige, ibalik niyo yung pera. Kaya last year pala nawagan ako nung ibabalik yung 20 billion. Sinabi ko, kung may sobra palang pera, ibalik yan sa mga manggagawa. Hindi yan binabalik sa gobyerno. Tama. Opo. So, Di po ba? kayo ba sasagot sa amin pong pangangailangan medikal? O kayo po na lamang ay magre-resign at maganda pa rin ang takbo ng buhay? Di ba? Tanggapin natin ang katotohanan. There's pure mismanagement and misinformation dito po sa PhilHealth na ito. Magpakatotoo po tayo. Ako lang po nagtataka kung bakit pati ang ating Pangulo parang hindi ito nalalaman. Boom! Magkaroon tayo ng question portion. Kuya Manong Ted. Kung bakit parang hindi nalalaman ng presidente natin tong mga nangyayari sa bayan natin. A. Tulog siya. B. Bangag siya. C. All of the above. Or D. Wala talaga siyang pakialam. Ano na? Ano ang pipiliin doon? Comment nyo dyan sa baba, ha? Oo. Nasa pool dito si Marcos, ha? Bulag ba sa katotohanan o sa mga bulong o anuman? But basically po, again, sabi nga ng presidente, di ba, sa mga bumabatikos sa PhilHealth, ang sabi niya, aralin niyo daw yung issue bago kayo magkomento. Wow! Aralin ng issue. Mr. President, parang back to you yung sinabi mo. Parang ikaw dapat muna ang mag-aral bago mo kami pag-aralin. Or dapat kami ang mag-aral dyan sa issue na yan. Sa mga nang babati ko sa'yo. Kasi eto lang eh. Napakadali lang yan eh. Bakit hindi mo ma-explain? Ikaw yung presidente, di ba? So ikaw dapat ang magpaunawa sa mga Pilipino kung ano yung issue na yan. Hindi yung sasabihin mo na bago kayo magkomento ng ganito ganyan, pag-aralan nyo muna. Anak ng teteng ikaw lang yung naging presidenteng ganyan eh. Tapos kami ngayon parang pinamumukha mo sa amin, bobo kami. Pinamumukha mo sa amin, tanga kami. Na hindi namin alam yung issue, basta lang kami putak. Baka ikaw mismo yon, Mr. President, ha? Kasi kung iisipin nyo, Mr. President, ikaw ang namumuno sa Pilipinas na dapat ikaw yung unang-unang mag-explika or tama ba? Explika ba yun? Magkwento or magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino kung ano ang nangyayari dyan sa PhilHealth na yan, kung bakit nagkakaganyan. Hindi yung porket, ay naku po. Pag question, kailangan aralin yung issue. Anak ng teteng, kung gagayahin pala namin kayo na puro aral, sige, sabihin na natin kayo, palagi kayo nag-aaral sa lahat ng issue. Bago kayo magkomento, sige, nandun na tayo. Ang tanong dito, bakit nagkakaleche-leche ang mga nangyayaring pondo sa Pilipinas? Gago! Kumati tuloy yung lalamunan ko sa'yo eh. Di ba? Bakit nagkakaleche-leche lahat ng pondo sa Pilipinas kung ikaw naman pala magaling ka mag-aral sa mga issue? Siguro po, abiso rin kila Ma'am Cielo Magno sa mga bumabatikos dito, pero sir,
wala na pong iba pang pag-aaral na mas malaliman kung hindi ang COA report. Tama. Because after all, it is their constitutional mandate. Depende na lang kung ang si Mr. President nakadepende lang sa mga sasabihin ng mga congressman. Or kung hindi niya or baka hindi niya pinapaniwalaan ang COA report. Gago! Yun eh. Kasi una-una COA yan. Andyan na nga. Sinasabi na nga ni Ted Filon ang liwanag na Tapos kami, kailangan pa namin mag-aral. Baka ikaw yun, Mr. President, hindi kami. They will be the audit. And I beg, plead and pray that please open your eyes and study the matter. Dahil baka po ibang informasyon na inyo pong tinatanggap. Mga kapatid, ito pong issue ito napaka-importante. Kaya nga sabi ko nung isang... Kaya nga dito natin napagtatanto na baka wala nga talagang alam si Presidente. Baka nga lagi siyang tulog, baka lagi siyang wala, at iba ang humaharap sa lahat ng issue na nangyayari dito sa Pilipinas. Yun. Yun yung pinakatotoo dun. Baka nga iba. Baka iba ang nangyayari. Baka iba ang humaharap sa lahat ng mga dapat harapin ng Presidente. Araw lang, girl, may tumawag na naman sa akin. At hindi po ang problema niya. No? From NKTI, kinakailangan ilipat yung pasyente sa heart center dahil daw po yung aorta ng bata ay namamagana. And the same problem, pagdating doon sa ospital po, paghahanap po ng kwarto, sasabihin na naman, kasi humingi ka ng hindi suite room, ordinary lang po na kwarto. Bakit? Maselan yung kondisyon. Alam nga naman doon ka sa ward na punong-puno na at takaw infeksyon. So humihingi sila ng kwarto. Hindi ho dahil sa ito'y luxury. It's a necessity for the patient. Alam niyo magkano pinahahanda sa kanila? 4 million pesos for just for sa. Ayop na yan. Kaya nga ito yung tangin na kasi at baka sinanalo-nalo tong hinayupak na to Walang alam Yan ang hirap no? Pag naging presidente natin, walang alam sa kahirapan, walang alam sa mga dapat gawin bilang presidente, walang alam bilang normal lang na tao or normal lang na Pilipino. Una-una kasi ito yung isa sa pinakamali nating nagawa. Kumuha tayo ng isang presidente na hindi dumanas ng kahirapan. Kaya wala silang pakialam sa ganyan Magkasakit ka, mamatay ka, wala akong pakialam sa'yo. Yun ang totoo dun, no? Pagkasakit ka sa sakit mo, mamatay ka sa sakit mo, wala akong pakialam sa'yo. Mamatay ka sa gutom, wala akong pakialam sa'yo. Maghirap ka habang buhay kahit na ikaw yung kahit na nagkakakuba-kuba ka na magsaka dyan sa bukid mo para may makain ng mga mayayaman na Pilipino dito sa Pilipinas. Wala silang pakialam kasi hindi nga nila naranasan yun. Ngayon talaga, sobrang sising-sisi tayo. Di kasi kayo nakinig, di kasi tayo nakinig kay PRRD. Tigas-tigas ng ang tigas din kasi ng mga panga natin no? Oo. Panga kasi nakapangsisi kasi talaga. Ito, saan yan? Ito yung karugtong no? Panoorin natin, no? Tina Ted Filon at DJ Chacha ng News 5 na mahigit 1.2 trillion pesos budget deficit. Ibig sabihin, gumagastos ang gobyerno, ang Marcos administration, ng masigit pa sa kinikita nito. Isa lamang ang ibig sabihin nito at naisipahiwatig ng taong bayan. Magtipid ang gobyernong ito. Puro na lang paglulustay. Ayon sa isang accounting expert, look,
Mangungutang si Marcos ng 629 billion pesos dahil daw budget deficit. Nahiya pa, ginawa na lang sanang 1 trillion. Alam nyo ba ang budget deficit? Sang katerba, sang katutak ang expenses na binudget nila. Pero kulang na kulang ang revenues ng gobyerno. Worse, walang ginagawa ang gobyerno ni Marcos para palaguin ang ekonomiya natin at walang ginawa. Abot impyernong expenditures na hindi naman inaddress ang deficit natin, kundi dagdagan ang unprogrammed funds pati na ayuda. Talagang wala naman. O bakit yung pag-travel ni Marcos sa iba't ibang bansa may napala ba? May nag-invest ba sa Pilipinas? Wala. At sinong tanga naman na business? Sinong mga tanga na tiga-ibang bansa na mag-i-invest dito sa Pilipinas na panay baha dito? Kapag budget deficit, increase the revenues or decrease the expenses. Nangungutang lang kapag talagang gipit na bago nila gawin ang mangutang dahil nga deficit tayo. Kasi lumobo ang expenses. Bakit hindi bawasan ang government overspending sa mga walang katuturang expenses? Bakit hindi muna alamin bakit lumobo ang expenses at ano-anong linya sila at departamento? Nag-iingay kayo ng confidential funds ni Inday pero hindi ninyo inimbestigahan ang confidential funds ng Office of the President. Yan na nga yung palagi ko sinasabi dito, no? Na di hamak na triple, quadruple ang pondo ng Office of the President. Pero nakapokus lang ang mga hinayupak ng mga congressman sa confidential fund na napakakatiting lang. Napakaliit lang ng Office of the Vice President budget na nagkakahalaga ng kano yun. Diba, ang hiningi 2 billion, nang nangyari naging 700 million na lang ata. Samantalang to 1.2 trillion. Di umano. Pero walang isang naglalakas loob sa Congress na mapag-usapan or questionin to. Ganon kawalang iya sila. O kaya mga allocations sa mga congressmen and senators. Ng gobyernong to, not just as leaders but as human beings. Ipapamudmod sa mga naka-braces na nagbabakasyon abroad ang akap money tapos uutang ng 629 billion pesos. Yung budget ng ayuda this year na... Yung pa yung nakakatanga dyan. Magkatapos ibigay nyo sa akap yung pera, bigla kayong mangungutang, hanak ng tesa. O di ba nakakabobo? Saka nakakita ng ganun. Anak ng teteng, nagbigay ka ng pondo doon sa isang Tapos ngayon, bigla kang mangungutang. Mangungutang ka na di hamak na mas malaki doon sa ibinigay mong pondo na yun. Di ba? Ganun kagago. Pinamigay kung kani-kanino na nag-mall tour pa yung mga tanga na 500 billion. Uutangin ulit kasi nag-deficit daw. Ayuda ang 500 billion. Uutangin ang 629 billion sa domestic loans. Di pa kasama dyan yung mga utang sa World Bank. Ang tatanga, ang basic ng problema. Ikaw ba, kung wala kang pera as a tao, ipamimigay mo sa iba ang konti na meron ka? Hindi. Ako sa totoo lang, matulungin ako pag may pera ako. Lahat ng lumalapit sa akin, pag may pera ko, hindi ko dinadalawang isip yan. Pero kung alam ko, nakakapiranggot na lang yung pera ko, ba't ko pa ibibigay? Na alam ko naman na ako yung mahihirapan. Paano na lang yung para naman din sa akin, para naman din dun sa na yun. Diba? Kasi nung tangang gagawa nun, si Marcos lang. Tapos aasa pala sila na magkakaroon ng continuity through Martin Romualdez. Asa pa tong Martin maging presidente? Obvious na bonjing na walang alam. Never ba tinuruan humawak ng pera ang mga Marcos Romualdez nung bata pa sila?
Pasalamat kayo. Mayayaman ang mga tatay nyo na nagnakaw sa kaban ng bayan. Because if you had to live life from zero and started from scratch, you'll die penniless. Mga tanga, nakakagalit. Utang ng utang, tapos ayuda ng ayuda. Tapos first time in history ko narinig ang International Monetary Fund. Tinuturuan ng leaders natin mag-manage ng pera. Narito't panoorin natin ang pagsiwalat ni Ted Filon at DJ Chacha patungkol sa budget deficit na ito na mahigit 1.2 trillion pesos mula sa Marcos administration. Grabe talaga ang paglustay na siyang binigyan ng comment at reaksyon ni Mr. Real Talker. Panoorin natin ang buong video. At sa pinakahuling balita po ng Treasury Department natin, kunin mo yung business page dyan, sinasabi ko kanina. Anong sinasabi dito sa balita? Budget deficit reached 1.2 trillion pesos in first 11 months. Yan po ay mula nga January to November 2024, mga kapatid. 1.2 trillion pesos budget deficit. Okay. Oh, wow. So nangangahulugan mga kapatid, opo. Laking Yung pera. pong revenue collection natin, May ganito pala tayong kalaking pera, no? 4.1 trillion pesos. Yung pong 11th-month expenditure is 5.3 trillion. Kaya 1.2 trillion ang ating deficit. Tama. So we're spending so much doon sa ating kinikita. Sobra ang ginagastos natin sa kinikita. Okay, so basically po dito talaga kinakailangan magtipid, di ba? Magtipid. Magtipid sino? Dapat gobyerno. Eh, sino pa ba? Tama naman yung sinabi ni Manong Ted, sino dapat magtipid? Parang ano lang to eh. Parang isang business. May business ka na ang puhunan mo ay 1 milyon. Kumikita ka ng 500k dun sa business mo na yan. Pero kung gumastos ka, umaabot ng 1 million ang gastos mo na di hamak na pantay lamang doon sa puhunan mo sa business na yun. So ano pa bang matitira sa'yo? So mababangkrap yung business na yun. Mababangkrap at mawawala. So may posibilidad na mawala din tayo. Gago! Mawawala din or mamulubi lalo ang Pilipinas dahil mas mataas pa ng ginagastos kaysa doon sa pumapasok na pera na pondo sa Pilipinas. Tama! Sino ba dapat ang mas magtipid? Ang gobyerno. Masyadong magastos ang gobyerno. Diyos ko, concert dito, concert doon. Hindi na pala kumikita ng maganda ang bansa natin. Kasi grabe din ang gastos ng gobyerno. Kaya ito magiging advance na ako Kung sakali mang dumating, kung sakali man pero alam ko mangyayari to. Manalong presidente si Vice President Sara Duterte. Sobrang nakakaawa. Alam niyo kung bakit? Sobrang pulubi na ng bansa natin. Kaya ito, nananawagan ako sa lahat ng mga kapanood nito. Kung sakali man na manalo bilang presidente si VP Sara o si Inday Sara Duterte, wag natin agad biglain na kung bakit walang ganito, walang ganyan. Dahil sa panahon pa lang ni Marcos Jr., simot na ang pondo ng Pilipinas. Kaya totoo yun. Kasi ang nakubuto. Buisit talaga. Kasi isipin nyo maigi ngayon pa nga lang ubos na ang pondo what if pa kapag pinalitan na siya? Siyempre lalong maghahakot yan. Gago! Diba? Lalong maghahakot yan at alam naman na natin, no? Na tawag dito na alam naman natin na mautak yung mga yan. Ubusin natin pera dito. Si Sara naman masisisi dito baka sabihin ng mga basher dyan, bakit si PRRD nag-iwan ng 11 trillion na utang sa Pilipinas? Totoo man yun o hindi, may
napakadaling i-explain yan. Panahon ni PRRD, wala naman nangyaring ibang gulo. Ibang ikakabagsak na ekonomiya sa Pilipinas o ikakalaki ng utang ng Pilipinas. Kaso meron eh. Diba? Nagkaroon ng pandemya sa buong Pilipinas. Partida ha, buo. Hindi Bicol, hindi Maynila, hindi Visayas, hindi Luzon. Kundi buong Pilipinas. Baka sabihin nyo kasi, bakit? Nagka-pandemya rin naman sa Bicol. Nagkaroon ng baha. Iba yun. Magkano lang naman ang gastos dun? O, binigyan, tsaka magkano lang yung panggawa ng bubong ng or bahay ng aso. Wag niyong idikit yun sa nangyaring pandemya nung panahon ni PRRD. Oo. At kung nagkataon na walang pandemya, hindi aabot ng 11 trillion ng utang ng Pilipinas. At eto pa, may utang na rin ng Pilipinas nung bago pa lang pumasok si PRRD bilang Pangulo. Tapos ngayon, magti 3 years pa lang na nakaupo si Marcos Jr., 16 trillion na utang ng Pilipinas. O, di ba? Ang lupit. Kaya wag kami, iba na lang. Ha? Yung mga basher dyan, alam ko, dadagsaan na naman dyan, no? O, yung mga basher dyan. O, eto, lipat naman tayo. O, eto naman, o. Si Saba Queen, no? Eto, korte, binasura ang kaso ng AJK laban kay PRRD. Panoorin ho natin to. Matapos subukang idiin patungkol sa kaso ng extrajudicial killing ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte, ilang makakaliwang grupo, pati na ang senador na si Leila de Lima, napahiya matapos ibasura at gawing pinal ng korte ang desisyon nito na hindi nabuksan ang mga kasong pinipetisyon laban sa dating Pangulo. Itong tiniyak ng desisyon ng Korte Suprema kung saan ngayong araw kinumpirma na ang dismissal of human rights petition laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tila hindi na ito maaaring buksan pa ng kahit na sino. Ibinasura ng 14th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa tila pagkamatay ng mga kilalang aktivista na sina Zara Alvarez, Ryan Hubila at Nelly Balgasala. Ayon mismo sa desisyon ng Supreme Court, tapos na at hindi na kailangang buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court's book ang nasabing desisyon ng 14th Division, may mga datos na nagpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating pamahalaan ni former President Rodrigo Duterte kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa ng grupong karapatan na i-reverse ang nasabing desisyon ng Supreme Court, ngunit hindi na ito pinahintulutan ng pinakamataas na kupulungan dahil tapos na ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo. Narito at panoorin ang full report kung saan mukhang may panibagong kabiguan nga raw ang mararamdaman hindi lamang ni Senator Leila de Lima kundi lahat ng mga na sinusubukang pabagsakin ang former president na si Rodrigo Duterte, ngunit kinatigan siya ng Korte Suprema at tuluyang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo. Narito't panoorin ang full report. Hi mga ka-DDS, may good news para kay PRRD. Basahin natin. Dismissal of human rights petitions versus Duterte reaches finality. Wow! Grabe no, yung akala ng mga bangag at mga dilawan na sila na yung nanalo, na napin down na nila si PRRD. Yun pala, in the end, nasa kay PRRD ang huling halakak. Ako guys, naniniwala talaga ako na si PRRD ay guided ni Lord. Kasi parang napaka-imposible na sobrang dami na yung kumakalaban sa kanya.
Andyan yung mga dilawan, andyan yung bangag, andyan yung mga kriminal, mga kurap, mga oligarch. Pero sa bandang huli, nasa kanya pa rin yung alas. Siya pa rin yung nananalo, di ba? Ay! Nagsasalita ako, nakamute pala. Hindi, may kasabihan nga tayo na ang tama ay hindi pwedeng gawing mali. No, hindi pwedeng gawing mali yan ng mga no. Kaya tsaka alam naman din natin na yung tawag dito, yung si PRRD wala namang ginawang masama dito sa Pilipinas. Doon nga natin naramdaman na may isang namumuno sa bansa na minahal at pinahalagahan niya tayo. Na matagal na nating hindi naramdaman yun. At meron akong may quotes ako na ito yung kalimitang nababasa ko sa comment section, which is napapawaw talaga ako. Only few people will understand that he played the role of evil so we can walk in peace in our country. Iba talaga ang karisma ni PRRD. Hindi lang din sa karisma. Siyempre, pagdating kasi kay PRRD, talagang papaboran yan kasi nga wala namang talagang ginawang masama. At saka ito sa nakita na mas paboran ng korte ang mga namatay ng mga NPA kesa sa isang tao na nagmalasakit sa bayan. Isipin nyo nga may ganyan. So ito, dugtong na lang din natin to, no? Panoorin natin to. Mga taong nasa likod ng panggagago sa taong bayan, tiyak na may kalalagyan. Ilang mga retirado at veteran... Ay, napanood ko na pala to. Sorry. Napanood ko na pala to. Akala ko hindi ko napanood. Dito naman, ito, basahin natin. Matapos ng lantaran pagnanakaw sa bayan, AFP at PNP nagbabala kay Marcos. Ito nga yung kanina kong sinasabi. Baka doon sa isang video ko na sa panahon ngayon, hindi pa natin sila mabibigyan ng leksyon. Hindi pa nila mararanasan man or hindi pa nila madadanasan or mararanasan yung mga ginawa nilang anomalya or katarantaduhan dito sa Pilipinas. Yung pagnanakaw, paggamit sa kapangyarihan, pagkontrol or pagmamanipula sa iba't ibang dito sa Pilipinas, hindi pa nila panahon ngayon. Kaya nga, 'di ba, may takdang panahon ng pagbagsak at pagsingil sa mga ginawa nilang kahayupan dito sa Pilipinas. At tagaan nyo sa bato, mangyayari't mangyayari. Lahat ng nangyari sa Pilipinas na hanggang ngayon pinag-iisipan mo na kung yun ba ay tama o hindi. Or pinag-iisipan mo na alam mo rin sa sarili mo na mali na yung ginagawa ng gobyernong ito. Hindi na natin tapusin yun. Kasi nga, ubo ako ng ubo. So yun mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napanood at na-reactionan natin video, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong kahit na ubo to. Para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Siyempre, mega shoutout sa lahat ng OFW, Hero Abroad, sa ating mga mahal na senior citizen, sa mga patuloy na sumusuporta kay Jay Guevara at sa buong Banateros Brothers. So yun, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.